Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe mga kabunyog, dispalinghado talaga itong mga plataporma nitong mga kandidato ni Digong sa pagkasenador. Biruin po ninyo, iisa lang po ang kanilang panawagan ngayon, nangangampanya sila. Ito ay iligtas itong si Sara Duterte sa nalalapit nitong pag-convict sa Senado. Hay naku! Yan ba ang purpose lang ninyo kung bakit kayo tatakbong mga senador? Nakakahiya kayo, hindi man lang inuna muna ang kapakanan ng taong bayan. Bagkus, ang inuna pa ninyo ay itong interes ng mga Duterte. Anyway, para po sa mga sinabi nitong mga kandidato ni Digong, panoorin po natin ito. Meron kayong pagpipilian. Dalawang teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kaming nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayong magagalit doon. Pabayaan nyo na po yun. Okay lamang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kagaya po ng napakaraming dalaga nakikita ko ngayon, ang gaganda pa. Kapag ang dalaga may asim, komplimento po yun. Ang Team Suka ay may asim. Yung kabila, sinusuka, umasim na. Umasim na. Isimplify na lamang po natin ang issue, mga kababayan. Gawin nating simple ang pinag-uusapan. Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba nyo yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng dalawang bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Hindi! Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Hindi! Yung team na gustong tanggalin ang Vice President? Hindi! Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalabang ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ang Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag ka yung team na yan ay nanalo uli, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ang Vice President. Alalahanin po ninyo, mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa kanya.
yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin nyo pa. Yung Team Suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang Team Suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala nang iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gustong gawin. Kaya ang gusto po nila, 12-0. 12-0 daw po. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito? Ang PDP laban po, sila lamang ang merong kakayahan ay pagtanggol at pigilin ang kanilang mga balakin. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sagipin natin ang ating bansa. Kilalang-kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, hindi ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila, nakabalik na ng ilang beses. 2, 3, hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po ninyo silang tanungin. Paglapit po ang totoo niyan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila television, ang ginagamit nila radyo, mga tarpaulin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Speech o kanta? Sige. Sige, kaya alam ko naman eh. Alam ko na yan. Kakantahan ko po kayo dahil paborito ko kayong kantahan. Pero, pasilita ng konti. Okay lang? Konti lang. Gusto ko lang po magbuhos sa inyo ng mga saloobin. Psalms 90:12. Sino may alam? Teach us to number our days, O Lord, so that we may gain a heart of wisdom. Tagalogin po natin. Sana nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan.
Alam niyo po ba na napakahalaga ng numero? Numbers are important. 72 days na lang po at eleksyon na. Ano po ibig sabihin nun? 72 days lang po. Senador na kaming lahat. Kung tutulungan niyo po kami. Alam niyo kung bakit importante yon? Alam niyo po kung bakit importante yung 72 days? Dahil in 93 days, June 2 na. Alam niyo po ba yung June 2? Sisimulan na daw po ang impeachment kay VP Sara. Nakalagay po sa schedule na pinakita po sa atin ni Senate President, yun ang presentation ng articles of impeachment to the plenary. Papayag ba kayo nun? Dahil alam niyo po, 151 days na lang at start na ng impeachment trial mismo. Papayag ba kayo nun? Sino po ang may alam kung ilan sa senador? 24 yan, di ba? Ilan ang kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara? Alam niyo po ba? 2/3. Ano po ang 2/3 ng 24? 16. Tama, 16. Ilan po ang natira sa 24 minus 16? 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Ilan po ba ang senador ng PDP laban? Ilan? Duterte 9 ng tawag nila. Duterte 9. Isa-isahin natin. Bilangin yan. Jimmy Bondoc. Bato de la Rosa. Bongo. J.B. Hinlo. Raul Lambino. Rodante Marcoleta. Pastor Kibuloy. Attorney Vic Rodriguez. Philip Ipe, Mr. Epektibo, Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang, matatanggal na ang Vice President. Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede niyong gawin para matulungan kaming manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matigil na itong kabulastugan na ginagawa ng sarili nating pamahalaan sa atin? Pagdasal niyo po kami. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi nitong mga kandidato ni Digong. Malinaw po sa kanilang pananalita na gusto nilang manalo ngayon eleksyon para iligtas itong si Sara Duterte. Yan ba ang gusto natin maging susunod na senador? Tanging sa interes lang ng ilan ang nais, hindi sa kapakanan ng taong bayan. Alam ninyo po mga kabunyog, mas makakabuti sa taong bayan ang matanggal na itong si Sara sa pwesto dahil nagbawas tayo ng isang korap sa ating gobyerno. Kung mananatili pa itong bratinilang to, posible pa niyang ulitin ang kanyang ginawa noon. Kaya mga kabunyog, vote wisely, piliin ang mga magsesenador na hindi bias at tapat sa ating bayan.
Yung mga senador na itutuwid ang tama. At hindi papanig sa maling gawa. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.